Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Katatapos lamang ng 4 na araw ng confirmation of charges hearing ng ICC or International Criminal Court laban kay FPRRD at mukhang mahihirapan si Attorney Kaufman, ang abogado ni FPRRD, na malusutan ang kasong crime against humanity na isinampa kay dating Pangulong Duterte. Binigyan ng pagkakataon ang panig ng mga biktima ng war on drugs at panig ni FPRRD na magpresenta ng kanilang mga panig at dito magde-decide ang hukom kung itutuloy ang formal na pagdinig sa kaso na isinampa. Puro denial ang sagot ni Kaufman sa mga kaso ng pagliligpit sa mga biktima ng war on drugs. Hindi umano iniutos ng dating Pangulo na gawin ang masama sa mga biktima kundi puro isolated at random case lang umano ang naganap na in-overhyped umano ng media. Ngayong araw naman ay nasa Justice Committee na ng Kamara ang impeachment ni VP Sara Duterte at dito bubusisiin ng Justice Committee sa pamamagitan ng Committee Chair Representative Attorney Jean Calvistro ang probability at authenticity na maisinampang reklamo na napapaloob sa articles of impeachment. 4 na sunod-sunod ng mga impeachment ang isinampa ng iba't ibang grupo kabilang na ang Magdalo, Akbayan, Bayan Muna, Kabataan Party List, ML Party List at iba pa laban sa Vice Presidente. Pagkatapos saka dadalhin sa plenaryo upang doon pagbubutuhan ng ating mga mambabatas. Nangangailangan ng 105 na boto o 1/3 na boto mula sa ating mga mambabatas sa kadadalhin sa Speaker of the House upang maselyuhan at ang House Secretary ang magpapasa sa Senado na magsisilbing impeachment court. Doon sa pagdinig ay malalantad ang lahat ng kayamanan ng mga Duterte, mabubuksan ang kanyang mga bank accounts at malalaman ng taong bayan kung sino si Mary Grace Piatos, ang controversial na pumirma at nakatanggap ng confidential funds ng Vice Presidente nung ito DepEd Secretary pa lamang. Kung kaya ngayon ay natataranta na si VP Sara sa maaaring kahantungan niya. Sakaling makukonvict siya via 16 votes mula sa mga senators bilang impeachment judges, ay matatanggal siya sa pwesto. Madidisqualify na makakatakbo sa kahit anong elected position sa government at posibleng makukulong pa. Kung kaya ay gumagawa na ngayon ng paraan ang kampo nila para guluhin o i-destabilize ang mga nangyayaring impeachment sa pamamagitan ng paninira sa imahe ng mga senador, congressman, ombudsman na kabilang na ang mga nangangasiwa sa impeachment. Scripted o mano at lousy ayon kay PCO Attorney Claire Castro ang ipinalabas na 18 ex-Marines na nag-deliver umano ng mali-maletang pera sa mga bahay ni na PBBM, senators kabilang na sina Senator Soto at Lacson at maraming mga kongresista mula sa budget ng bansa. Pakana umano ito ni na Attorney Levy Baligod at Mike Defensor kasama ang iba pa. Samantala, doble dagok naman ang kinakaharap ngayon ni Senator Rodante Marcoleta na dudurog sa kanya. Pagkatapos siya'y ireklamo ng grupong Bayan kontra Daya si BIR or Bureau of Internal Revenue ng violation sa Internal Revenue Code. Hinggil sa 150 million na natanggap nito noong election campaign na hindi niya dineclare sa COMELEC. Maliban pa dito ay nahaharap din siya sa kaso sa COMELEC hinggil sa violation of election code dahil sa paglilihim nito na ideklara ang lahat ng kanyang natanggap noong election campaign kung saan mismo inamin niya ito sa national television. Akalat ang fake news. Hindi sapat ang manahimik. Ang tamang sagot ay wastong proseso. Ang kailangan natin ay simulan itong proseso ng pagsusuri. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng linaw at hindi maligaw sa maling impormasyon. So let me say this clearly. Impeachment is a constitutional process, not a social media contest. Hindi hashtag ang magpapasya dito. Hindi memes ang maghahatol. Hindi ito paramihan ng like. There are claims circulating that these impeachment complaints are merely recycled accusations already dismissed by the Supreme Court. Let us correct that firmly and factually. The Supreme Court did not rule on the merits of the allegations. It did not conduct a trial. It did not weigh evidence.
it did not absolve anyone of wrongdoing. The court itself clarified that its ruling was limited to the constitutional one-year bar rule. It emphasized that it did not absolve the vice president from any of the charges. Those are not my words. Those are the Supreme Court's own clarifications. To suggest, therefore, that the allegations have already been resolved on the merits is legally incorrect. Malinaw sa desisyon ng Korte Suprema na naging pasya nito ay nakatuon lamang sa one-year bar rule. Isang usaping teknikal. Hindi ito paghatol sa nilalaman ng mga reklamo. Hindi ito deklarasyon na walang sala ang Vice-Presidente. And let us confront the larger question. If we decline to proceed simply because of Supreme Court's ruling or just because of all the noise, how are we to hold the highest officials of the land accountable? Kung hindi tayo gagalaw ngayon, paano natin pananagutin ang mga pinakamataas na opisyal ng bansa? The Constitution provides only one mechanism for addressing serious allegations against impeachable officials, and that is by way of impeachment. Iyan ang itinakdang proseso. Iyan ang malinaw na landas. There is no alternative forum, no parallel mechanism, no detour, no easy way out. If we refuse to properly examine the impeachment complaints before us, we are not preserving stability. We are weakening accountability. So, my dear colleagues, let us discharge this duty. Walang shortcut. Walang paunang paghuhusga. Tanging katapatan lamang sa saligang batas. Now, 4 impeachment complaints have been filed and simultaneously referred to this committee. The first complaint consists of 43 pages and bears the signatures of 45 complainants, with Francisca Franz Castro listed first. It cites 3 grounds for impeachment, all framed as betrayal of public trust. It was endorsed by Representative Antonio Tino, Representative Sara Jane Ilago, and Representative Rene Luis Co. The second impeachment spans 41 pages, signed by 17 complainants. First among them, Francis Joseph Aquino D. It presents 5 grounds for impeachment, structured as Articles 1 through 5. It was endorsed by Representative Percival Sendanya and Representative Laila De Lima. The third complaint, it runs 98 pages, signed by 13 complainants, with Reverend Father Joel Sabalia appearing first. It alleges 6 grounds for impeachment and was endorsed by Representative Laila De Lima. The fourth impeachment complaint. It consists 72 pages, filed by a single complainant, Attorney Nathaniel Cabrera. It sets out 7 articles of impeachment and was endorsed by Representative Bienvenido Abante Jr. and Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V. Our task now is to discharge our duties
to examine, to scrutinize, and to evaluate these 4 impeachment complaints. Ang tungkulin natin ngayon ay malinaw. Suriin ng patas at may integridad ang bawat reklamo. Today, we begin with sufficiency in form. At this stage, we are not weighing evidence. We are not determining guilt. We are simply asking procedural questions. Are the complaints properly verified? Do they comply with the requirements under the Constitution and the rules of the House on impeachment? Are they properly endorsed? Do they meet the formal thresholds required to proceed? Esteemed colleagues, this requires discipline. We must read thoroughly. We must review carefully. We must ensure that every requirement is met before any complaint moves forward. Ito ay hakbang na tila technical, ngunit napakahalaga. Sa bawat dokumentong sinusuri, nakasalalay ang kredibilidad at integridad ng buong proseso. If any of these complaints are found sufficient in form, the committee will then proceed in subsequent hearings to determine sufficiency in substance or whether the allegations constitute impeachable offenses under the Constitution. However, this is important. The allegations must not only be assumed true, they must also be credible on their face. In other words, impeachment cannot be built on rumor. It must stand on allegations that are serious, specific, and constitutionally anchored. For this process, we will proceed methodically. We will proceed transparently. We will proceed fairly. At higit sa lahat, tayo ay kikilos ng naaayon sa saligang batas. We owe that to the complainants whose claims will be scrutinized. We owe that to the Vice President who will have the chance to respond and clear her name. We owe that to the Filipino people who have a right to know the truth, to see justice done, and to hold their leaders accountable. Let me say this clearly. No one is above the Constitution. Not the President. Not the Vice President. Not the Senate. Not the House of Representatives. So today, we begin calmly, carefully, constitutionally. The Committee on Justice is now in session to determine the sufficiency in form of all 4 impeachment complaints versus the Vice President. Let the record show that we proceed not in anger, not in haste, but in fidelity to the Constitution and to the sovereign Filipino people. Maraming salamat po. Before we proceed, we are requesting Honorable Vice Chair to read the ground rules in our today's proceedings. The Honorable Bel Zamora. Good morning, everyone. Quick reminders lang po. May 39 regular members tayo sa komite. Ang quorum ay 1/5. Ibig sabihin,
8 miyembro ng komite ang kailangan. Ex-officio members, namely the Speaker, Deputy Speakers, Majority at Minority Leaders at Deputies, at ang Chairperson ng Committee on Accounts ay kasama sa bilang may boses at may boto. Kung mayroong miyembro na may gustong sabihin, makipag-ugnayan lang sa Committee Secretary para maisama kayo sa listahan. Salitan ang pagsasalita ng miyembro ng minorya at mayorya at may 5 minuto ang bawat gustong magsalita. Sisikapin natin na unahin ang miyembro ng minorya na susundan ng miyembro ng mayorya sa kanilang pahayag. Kung mayroon lalabis sa 5 minuto, pagbibigyan natin sila sa second round. And finally, please wait for the chair to recognize you before speaking. Thank you. Thank you, Honorable Zamora. Now we will proceed to hear the sponsorship speeches of the endorsers of the 4 impeachment complaints. To begin with, for the first impeachment complaint, which we will be referring as Castro impeachment complaint, we're requesting the endorsers, the Honorable Tino, the Honorable Co, and the Honorable Ilago. Madam Chair, may I proceed? You may proceed, Honorable Tino. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, mga kinatawan at mga kababayan. Noong July 2022, kakapanalo pa lang ng UNITEAM sa pambansang eleksyon. Bago pa man uminit ang kanyang upuan, humingi na agad si Vice President Sara Duterte ng confidential funds sa Malacanang. Sa kabila ito ng katotohanan ayon sa tradisyon at batas, walang CF, confidential funds, ang Office of the Vice President at lalong walang CF ang Department of Education. Ngunit, dahil panahon pa yon ng UNITEAM, ang alyansang binuo para sa pag-isa ng ticket ng Marcos at Duterte, hinugot ng Pangulo ang 125 million pesos mula sa kanyang discretionary fund, yung tinatawag na contingent fund, para ibigay sa kanyang bise. Noong December 20, 2022, inisyu ng DBM ang cheque sa Office of the Vice President. At sa loob lamang ng 11 araw, sa gitna ng Pasko at Bagong Taon, inulat ng OVP na simot na ang 125 million pesos. 125 milyong pisto nilustay sa loob ng 11 araw. Insulto ito sa milyon-milyong Pilipinong nagkukumahog araw-araw para lamang may maihain sa kanilang hapagkainan. Hambog na pananahimik at pag-iwas o asal pusit ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang usisahin ito ni ACT Teachers Representative Franz Castro na ngayon ay complainant na noong 2023 budget deliberations. Ngunit, hindi masusupil ang katotohanan. Ang Commission on Audit mismo ang naglabas ng Notice of Disallowance para sa 73 million na pondo ng CF. At sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara, tumambad ang mas malawak na anomalya. Aabot sa 612.5 million ang kabuuang CF o confidential fund ng OVP at DepEd na nakabalot ng duda mula 2022 hanggang 2023. Nakakita tayo ng mga dubious accomplishment reports at mga peking resibo. Sino ang makakalimot kay Mary Grace Piatos? Isang pangalang hindi matatagpuan sa kahit anong record ng gobyerno ngunit ginamit para pirmahan ang paglabas ng pondo ng bayan. Ito ay isang malinaw na panloloko at pambabastos sa proseso ng audit. Batay sa mga ebidensyang ito, maliwanag na dapat ma-impeach si Vice President
Sara Duterte sa batayan ng betrayal of public trust dahil sa sumusunod. Una, gross abuse of discretionary powers sa paggamit ng mahigit 612.5 million na pondo. Pangalawa, gross disregard of transparency and accountability sa pamamagitan ng pag-utos sa mga tauhan niya sa OVP at DepEd na gumawa ng mga peking dokumento, accomplishment reports at resibo. At pangatlo, dereliction of official duty dahil sa harap-harapang at paulit-ulit na pagtanggi sa oversight powers ng Kongreso. Sa harap ng mga akusasyong ito, anong naging tugon ng Vice Presidente? Paiba-iba, pabago-bago. Nung una, sinabi niyang ginamit daw ang confidential fund para sa national security. We proceed. We would like to acknowledge the presence of the Honorable Deputy Speaker, Honorable David J.J.C. Suarez, Honorable Deputy Speaker Virginel G. Biron, Honorable Congressman Emilio B. Tanwatco III from the 2nd District of Rizal, Honorable Congresswoman Janice Degamo from the 3rd District of Negros Oriental, Honorable Congressman John Attorney J.P. Padiernos from GP, galing sa Puso Party List, Honorable Congresswoman Maria Alana Samantha Talino Santos from the 3rd District of Cotabato, and ultimately, Honorable Congressman Robert Nasal from BH Party List. Thank you all for coming. Now we proceed to hear the sponsorship speech for the 2nd impeachment complaint. This is referred to as Francisco Aquino D. et al. Impeachment complaint. Our endorsers, of course, are Honorable Congresswoman De Lima. Madam Chair, Where's that? Honorable Reneco. Madam Chair, may the committee allow the co-endorsers, this representation and Representative Sara Ilago, to also provide an endorsement speech of the first impeachment Before we complaint? proceed to the 2nd impeachment complaint, we are recognizing the Honorable Co for her impeachment sponsorship speech of the 1st impeachment complaint. You're recognized, Honorable Co. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, mga kapwa ko mambabatas at sa mamamayang Pilipino, isang makatarungang araw po sa ating lahat. Muli tayong naririto ngayon upang talakayin ang isa na namang impeachment complaint mula sa taong bayan. Isang reklamong inihain ng 45 individual mula sa iba't ibang sektor ng ating lipunan para sa impeachment ng pangalawang Pangulong si Vice President Sara Duterte. Hindi na ito bagong usapin. Noong nakaraang Kongreso, isa ako sa mahigit 70 na complainant na naghain ng isang reklamo laban kay VP Sara. Sa kasamaang palad, hindi nadinig ang aming impeachment complaint at nahulog na lamang ang usapin ng impeachment sa mga teknikalidad. Kaya hindi na umusad ang proseso hanggang sa ganap na pagpapanagot kay VP Sara Duterte. Ngayon, muli akong nasa inyong harapan. Hindi na bilang complainant, kundi bilang kinatawan ng kabataan at isa sa 3 miyembro ng Kamara na nag-endorso ng panibagong verified impeachment complaint na nagsasaad ng parehong batayan para matanggal si VP Sara sa kanyang pwesto, ang kanyang pagtataksil sa tiwala ng publiko o betrayal of public trust. To refresh, Madam Chair, ayon sa Korte Suprema sa Gonzales III versus Office of the President, ang betrayal of public trust ay maituturing na gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, gross exercise of discretionary powers, at iba pa. Mga gawain na nakakayurak sa interes ng publiko at nakakasira sa reputasyon ng opisina. Madam Chair, sa nagdaang mga buwan at taon, mula pa noong 19th Congress hanggang ngayon, it has remained clear to us that Vice President Sara Duterte has betrayed public trust, and for that reason, the people are once more charging her with the same through this impeachment complaint.
Ano-ano mga ginawa niya na may tuturing na betrayal of public trust? Madam Chair, 3 po ang nakita nating mga kagagawan or 3 acts. Now, to summarize just very briefly, number 1, inabuso ni VP Sara Duterte ang kabuoang halaga ng 612.5 million pesos of confidential funds sa OVP at sa Department of Education mula noong 2022 hanggang 2023. Breaking it down, that's 125 million pesos in 11 days back in December of 2022, and another 375 million pesos in the OVP and 112.5 million pesos in the Department of Education in 2023. Hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon kung paano ginastos ang pondong ito, na kahit confidential in nature ay questionable o kaduda-duda pa rin sa pamantayan ng gobyerno. Pangalawa, kaugnay sa pagiging kaduda-duda, isiniwalang bahala din ni VP Sara Duterte ang mga prinsipyo ng transparency and accountability dahil direkta niyang may mga inutos sa kanyang mga tauhan ang paggawa ng mga gawa-gawang dokumento at accomplishment reports kuno para pagmukhaing may pinatutunguhan ang limpak-limpak na pondo na nilaan sa kanyang opisina. Dito natin natimbog ang mga katulad ni Mary Grace Piatos at iba pang peking pangalan na tumanggap umano ng confidential funds. At panghuli, inabandona ni VP Sara Duterte ang kanyang tungkulin bilang halal na opisyal dahil binasta-basta niya ang otoridad at responsibilidad ng Kongreso na imbestigahan ang budget ng kanyang opisina. Sa mga sumunod na panahon habang dinidinig ng Kamara ang budget ng OVP, mulat siyang umabsent sa budget hearings at umiwas sa pagsagot sa mga tanong na nagsisiyasat sa kung paano ginastos ang milyong-milyong piso at magkano rin ang dapat ilaan sa mga susunod na taon given yung track record ng spending. Madam Chair, anong ehemplo at mensahe ba ang pinapakita nito sa kabataan? Na ang pondo na dapat napupunta sa edukasyon, sa pagde-develop ng kabataan, ay nilustay ng dapat namumuno nito? Hindi po katanggap-tanggap. Madam Chair, sinaad po natin itong lahat sa reklamong naglalahad ng mga alegasyon o facts constituting betrayal of public trust. Ang complainants ay sumumpa din na nakabase sa personal knowledge or authentic records ang mga nilalaman ng reklamo. Sufficient in form and substance therefore ang reklamo, kaya wala pong rason kung bakit hindi dapat ito tumuloy-tuloy sa hearing proper. Higit pa sa mga technical na kahingian, matagal nang hinahanap ng taong bayan ang pananugutan ni VP Sara Duterte sa kanyang mga ginawa na nakadetalye sa mga reklamong nakahain laban sa kanya ngayon. Malinaw ang mga ang panawagan ng taong bayan. No? Ituloy ang proseso ng impeachment hanggang sa tuluyan siyang mapanagot. Kaya nung simula hanggang ngayon, hanggang dulo, this representation and the Filipino youth will be here, working, laying down the truth, and clamoring for justice, hanggang makamit natin ang pananagutan at hustisyang deserve ng mamamayang Pilipino. Dito po nakataya ang kinabukasan namin. Papalagpasin ba ng kamarang ito ang mga malalim at maraming alegasyon ng korupsyon? O magiging masusi sa pag-imbestiga at syempre ituloy-tuloy ito hanggang makamit yung tunay na pananagutan? Madam Chair, this impeachment has been long overdue. So allow me to reiterate, bilang mga mambabatas, hindi dapat tayo matakot na ungkatin ang katotohanan at panagutin ang mga nasa katungkulan. Ang hiling ng kinatawang ito, let the Filipino people who suffered from disasters and lacking basic social services because of misuse and abuse of public funds see their day in court. Let the Filipino people repose their trust in a public office that deserves it and does not betray it. It is no surprise that the following call has saturated the streets nationwide in the past weeks. Marcos Duterte, walang pinag-iba, parehong kurakot, pahirap sa masa. And so we, the Filipino youth, echo the call of the people. Lahat ng kurakot, dapat managot, mula sa baba hanggang sa tuktok. Thank you, Madam Chair, for your indulgence, and I also wish to extend this same courtesy to also my fellow co-endorser, Representative Sara Elago. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Con. Now we recognize the Honorable Sara Elago. Maraming May proceed. salamat, Madam Chair. At isang makabayan at malaban na pagbati sa lahat. Ang Gabriela Women's Party ay buong paninindigang iniendorso ang Castro et al. Verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
ayon sa verified impeachment complaint, batay sa betrayal of public trust, at batay sa mga dokumento at testimonya sa mga pagdinig kung saan nalantad ang paggamit ng confidential at intelligence funds, malinaw na ang Vice Presidente ay may buong otoridad, may buong kaalaman sa pagpapalabas, paggamit at pag-uulat ng mga pondong ito. At kung may otoridad, may kaakibat na ganap na pananagutan. Malinaw na batayan ng betrayal of public trust ang pang-aabuso sa diskresyon sa 612.5 million na confidential funds mula December 22 hanggang third quarter ng 2023. Sinong makakalimot sa 125 million na confidential funds na ginastos lamang sa loob ng 11 araw? Ang paggamit ng confidential funds nakabatay sa pinakamataas na antas ng tiwala na ang opisyal, ang opisina na humahawak nito ay gagamitin lamang ang confidential at intelligence funds para sa layuning pinaglaanan at mahigpit na susunod sa mga batas at mga patakaran. Ngunit winasak ang tiwalang ito